Magandang araw po mga kawangis ko kung saan sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, Yumkin Said. Bago natin panorin po ang dalawang bangayan at aligasyon ni Atty. Kopman kay Marcos Jr., gigil na gigil talaga siya, no? Kasi nagpa-press briefing siya, no? Si Auntie Claire, galit na galit siya talaga. Uminit ang ulo niya kay Atty. Kopman kung bakit daw yung mata ni Atty. Kopman laging nakasunod sa Marcos administration. Kaso lang mga aligasyon kasi niya, no? Mga aligasyon ni Atty. Kopman doon sa ICC, di ba na sinabi niya na si Marcos Jr. ay kasali rin sa war on drugs. Ito, panoorin po natin yung mga aligasyon ni Atty. Kopman laban kay Marcos Jr. First year of the Marcos administration showed that out of 342 killings, 160 were at the hands of state agents. Of the Marcos administration, 2023 to 2024, showing an increase in deaths at the hands of vigilantes, albeit a decrease in deaths at the hands of law enforcement officers, from 46.8% to 34%. Hardly a statistic to be proud of. So, with all the prosecutions, fancy bar charts, I'm pretty sure that if they were to recreate them for the period of 2 years after Duterte left power, they wouldn't have room left on their computer screen. The numbers would be so sky high. The conclusion is that there is no reason to believe that Duterte's disappearance from the political scene would have frustrated the ongoing incidents of murder at the hands of state agents or vigilantes. Clearly, I'm forced to ask myself whether anyone on the other side of this room has thought of investigating the Marcos regime and the related phenomenon and holding someone accountable. Why are my colleagues sitting to their right, the victims' representatives, not clamoring for accountability for those deaths? Or is it of no consequence now that Mr. Duterte is sitting in the ICC detention center? O ngayon mga kababayan ko, mga kawangis ko, bago natin panoorin po yung video ni Auntie Claire, nagigil siya kay Atty. Kopman. Ang summary po ang sinabi po ni Atty. Kopman, yung nawala na sa leadership si Digong after 2 years, nagpatuloy po ang war on drugs sa pamumuno ni Bongbong Marcos yung 2022 after 2023. Ang taas po ng statistics ng bilang yung mga namamatay po during war on drugs. Ang tanong kasi, ang sabi ni Atty. Kopman sa ICC sa kanyang defense, bakit hindi kinasuhan daw si Bongbong Marcos na ang taas din? Bakit nakatutok lang kay Digong yung kaso? Ba't si Digong lang kinasuhan? Simula daw kay sa mga maraming nagdaan ng mga presidente, ang dami rin nangyari ng mga war on drug. Iba-iba lang yung titulo. Bakit daw si Digong lang yung kinasuhan after 2 years na bumaba siya sa pwesto? Yun ang sinabi niya, Yun ang sinabi ni Atty. Kopman sa ICC Defense. Ngayon, gigil na gigil si press briefing si Auntie Claire. Ito, panorin po natin. Kasi daw, bakit si Atty. Kopman tuon na lang lagi sa Marcos administration, no? Ito, panorin po natin yung mga kagigilan ni Castro. Panahon ni dating Pangulong Duterte. Unang-una, nakakapagtaka na ang kliyente po niya rito ay ang dating Pangulong Duterte. Pero bakit ang mata niya nakafocus kay Pangulong Marcos Jr.? Depensa. Sagutin ko yan Auntie Claire. Gigil na gigil ka, galit na galit ka na yung tinitira yung Marcos administration. Pero hindi mo ba alam ang ginagawa mo, yung tinitira mo lahat na lang is Duterte.
VP Sara, tuwang-tuwa ka kapag ang mga tanong ay tungkol kay Duterte o kay Sara Duterte. Parang piling nyo naman yung administration ngayon, parang hindi nakatuon sa mga Duterte, hindi sila nakatingin. Lahat halos kung House of Representatives, lahat sa mga Duterte nakatingin. So ngayon, isang tao lang naman ang nag-aligasyon sa inyo, si Atty. Koopman. Ngayon, gigil na gigil ka. Parang, kayang nangyayari, talagang magnanakaw talaga, galit sa kapwa magnanakaw. Ito ipagpatuloy po natin. Kasi kung depensa po niya, ito, nakakatawa. Pero kung may basihan ang sinasabing ito, ang Pangulo, alam po natin, ayaw po ng marahas na paglaban sa illegal na droga. Di ba sinabi niya, yung Pangulo daw na si Marcos Jr. ayaw ng marahas, pero pwede yung pagnanakaw. Kasi yung pagnanakaw, simulang nakaupo siya hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung pagnanakaw sa bansa, pati mga anomalyang nangyari, di ba tuloy-tuloy? Tapos ngayon sasabihin niya, ayaw ng marahas. Parang kakaiba naman ang kanyang mga, ang kanyang mga litanya ngayon ni Castro. Kung ito po ay mabibigyan ng ebidensya at meron talagang dapat na mapanagot, ang PNP po, CIDG, NBI, kinakailangang mag-imbestiga rito kung mayroong sapat na ebidensya. Hindi po palalagpasin ng Pangulo ang mga abusado. So, ibig sabihin po ba, open yung government to any independent review or investigation to clarify this matter as soon as possible? Kailangan po kung ito po'y nadinig. Pero dapat kung sino po ang nagsasabi nito, kung sino po ang nagbibigay ng ganitong klaseng impormasyon, dapat kompletohin nila, hindi numero lamang. Kung saan nangyari, sinong involved, hindi po na naisin ng Pangulo na may lumusot na mga abusado. Narinig yung mga mga kababayan ko. Sabi niya, pag-amin ba yun na talagang may patayan sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Kahit hindi panahon ni Pangulong Duterte, may patayan talagang nangyayari. Mayroon pa talagang nangyayaring mga krimen kahit hindi panahon ni Pangulong Duterte. Ano bang ginagawa? Minsan, di ba, marinig natin sa mga mainstream media, nagkaroon ng tinatawag na riding in tandem. Di ba, patayan din yan? Kaya hindi natin masasabi lang sa panahon ni Duterte. Nagkataon lang talaga sila na gigil sila sa mga Duterte sa nangyayari kasi ang dami na mga nasagasaan ng mga oligarchs ng Pilipinas. Yun po ang totoo. Marami po mga oligarch na sinagasaan ni Duterte na hindi siya pumayag sa kagustuhan sa mga sinasabi, sa mga advice ng mga oligarchs. Talaga ayaw niya kasing manumbalik yung mga oligarchs sa Pilipinas dahil nga sa nangyayari. Parang gusto nila na mag-ari-arian dito sa Pilipinas yung mga mayamang tao, mga elitista, di ba? Yun ang kinagagalit ng mga oligarchs. Kaya ang ginawa nila sa mga Duterte, talagang hindi nila tinantanan. Simulang nakaupo, kahit nagkaroon pa ng unitive yung dalawa na si Marcos Jr. at si Sara Duterte. Pero binabantayan nila ng galaw ni VP Duterte para kung magkaroon ng kaunting problema, talagang dadakbay na nila. Di ba? So ngayon, mga kawangis ko sa mga kababayan ko, sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin, please subscribe my channel and like din sa akin mga videos. Sa mga kapwa ko OFW, masalam.